Ang daanan ng isang higanti, isang katahimikan kung saan sumikat ang kulog. Ang pagkamatay ni Moises, ano ang susunod na nangyari? Madalas kaming nakatuon sa mga nagpapataw na mga numero, mga himala, pag-iiwalay ng mga dagat. Ngunit anuan tungkol sa mga kahihinatnan, ang mga pagbabago sa seismic na sumunod sa katahimikan ng kanyang kamatayan. Ngayon, pinalalalim namin ang 5 nakagugulat na mga kaganapan na na-remodel ang napakatela ng Israel pagkatapos ng huling humina. Ang mga ito ay hindi lamang mga alon, aking mga kaibigan, ngunit ang mga tectonic plate na nagbabago, binabago ang kurso ng kasaysayan. Maghanda na magtaka, para sa kasaysayan ay nagpapatuloy, higit pa sa alamat. Ang misteryo ng burial ni Moises, isang kwento ang bamulong sa tahimik na tono, isang labanan na nakipaglaban sa mga hindi nakikitang mga kaharian. Hindi sinasabi sa amin ng mga banal na kasulatan kung saan inilibing si Moises, isang sinasadyang pagtanggal, naniniwala ang ilan, isang sagradong lihim na protektado ng makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang alamat ay nagsasalita tungkol sa isang makalangit na pag-aaway, isang pakikibaka sa pagitan ng arkanghel na si Michael at ang prinsipe ng kadiliman, si Satanas mismo, na nakikipagkumpetensya para sa pagkakaroon ng mga labi na mortal ni Moises. Pag-isipan nito, ang katawan ng isang tao na nakikipag-usap ng harapan sa Diyos, isang tao na ang mga kamay ay gaganapin ng mga tablet ng batas, isang premyo na karapat-dapat sa gayong kosmikong salumatan. Bakit ito lihim? Bakit ang nakatagong libingan na ito? Sinasabi ng ilan na iwasan ang idolatria upang matiyak na walang sinumang samamba sa barko sa halip na ang Espiritu, ang tao sa halip na ang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kanya nabuo sa matris, nakilala kita, bago kay pinanganak ay binalaan kita, inutusan kita ng isang propeta sa mga bansa. Ang buhay ni Moises ay iniutos din, ang kanyang kamatayan din, isang bahagi ng dakilang disenyo ng Diyos, isang disenyo na iniwan ang kanyang lugar ng pangwakas na pahinga na tinakpan sa misteryo, isang patuto ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang mga limitasyon ng ambisyon ng tao. Ang katotohanan na hindi natin alam kung saan ito ay nagdaragdag ng isa pang layer sa misteryo, isang patuto ng banal na plano na bubuo kahit nasa katahimikan. At gayunpaman, ang katahimikan mismo ay nagsasabi ng maramin. Ang kawalan ng isang kilalang libingan ay nagsasalita ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mga monumento sa lupa, isang espiritual na pamana na lumilipas sa pisikal. Ang pagtatapos ng sa loob ng 40 taon, ang mga anak ni Israel ay sinuportahan ng isang makahimalang disposisyon, ang pam-araw-araw na mana, isang tinapay ng kalamitan. Ngunit kasama si Moises na umalis siya, tumigil si Bigla, ang isang bansa na sanay sa banal na kabuhayan ay natagpuan sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan ng trabaho at trabaho. Hindi ito parusa, mga kaibigan ko, ngunit isang karakteristika. Ito ay isang paglipat, isang pagtatapos ng banal na paggabata upang mature ang sarili. Napilitan silang panatilihin ang lupa, magrasik at ani, upang magtayo ng kanilang sariling kabuhayan na sumasalamin sa paglalakbay ng espiritual na paglaki. Ito ay isang malakas na parabola para sa ating lahat. Gaano kadalas natin pinagkakatiwalaan ang isang banal na mana, isang komportableng gawain, isang garantisadong resulta, sa halip na gamitin ang hamon ng paglaki, ang pananailanan para sa pagsisikap, ang mga gantimpala ng sarili. Ang pagtigil ng mana ay hindi isang pagtatapos, ngunit isang simula, isang tawag sa aksyon, isang patunay ng pananampalataya, isang hakbang patungo sa isang bagong antas ng responsibilidad. Pinilit ni silang harapin ang mga katotohanan ng buhay sa paraan hindi pa nila nakuha dati, itinulak sila patungo sa sarili at kalayaan. Ito ay sumasalamin sa espiritual na paglalakbay. Dapat nating iwanan ang kaginhawaan ng mga banal na brochure at bigyan ng responsibilidad ng ating sariling espiritual na paglaki at pagunlad. Ang paglipat mula sa mana hanggang sa manu-manong gawain ay hindi lamang isang pisikal na pagbabago, siya ay isang malalim na espiritual. Isipin ang psikolohikal na epekto. Sa loob ng 40 taon, ang sustansya ay umabot sa pagsisikap, isang pang-araw-araw na himala na muling nagpapatunay sa walang tigil na pagkakaroon ng Diyos. Kaya, katahimikan, nawala ang tamis ng pamilya, pinalitan ng mahirap na katotohanan ng pawis, trabaho at kawalan ng katiyakan ng pag-aani. Ang biglaang pagbabago na ito, ang sapilitang kalayaan na ito,
ay humiling ng isang bagong antas ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagtatanong sa pagkakaloob ng Diyos, ito ay tungkol sa pagtanggap ng isang bagong anyo ng probisyon, isang probisyon na nangangailangan ng aktibong pakikilahok, hindi isang pagtanggap ng pasibo. Pag-isipan nito, ang isang bata ay ganap na nakasalalay sa kanyang mga magulang para sa pagkain, kanluman at lahat ng iba pa. Tumatanggap sila, kumonsumo, nakasalalay, ngunit habang sila ay may sapat na gulam, natututo sila magluto, malinis, upang mabuhay. Ang pag-asa ay kumukupas, pinalitan ng self-sufficiency at isang pakiramdam ng nakamit. Ang pagtigil ng mana ay ang espiritual na edad para sa mga Israelita. Itinulak niya mga ito sa kabila ng isang pag-asa sa bata, sa mga banal na brochure at sa mundo ng responsibilidad ng may sapat na gulang, pagsisikap at kasiyahan ng paglikha ng kanilang sariling kasaganaan. Ito ay malalim na sumasalamin sa aming sariling mga espiritual na paglalakbay. Gaano kadalas tayo nagdarasal para sa isang himala, naghihintay para sa isang banal na shortcut, isang mahiwagang solusyon sa aming mga problema, sa halip na lumahok sa pagsisikap ng personal na paglaki. Nais namin para sa mana ng walang kahirap-hirap, agarang kasiyahan, banal na bypass sa paligid ng mga hamon ng buhay. Ngunit ang tunay na espiritual na paglago, tulad ng karanasan ng mga Israelita, ay humihiling ng isang aktibong pakikilahok, isang pare-pareho na pagsisikap at isang pagbayad na harapin ang mga katotohanan ng ating sariling mga limitasyon. Ito ay sa paglaban, sa pawis ng ating mga kilay, sa paghaharap ng ating mga hamon na talagang natuklasan natin ang ating panloob na lakas, ating paglaban, ang ating kakayahang maniwala. Ang disyerto, mahirap at hindi maipaliwanag tulad dito, ay naging isang natutunaw na palayok, na nakakalimutan ng mga Israelita sa mas maraming mga taong may sapat na sarili. Hindi ito madali, nang walang pag-aalinlangan ay may mga sandali ng tanong, ng pagsisiyasat, ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling yun ng mga paghihirap na napatunayan, pino ang kanyang pananampalataya at sa wakas ay pinalakas. Ang kawalan ni Maa ay pinilit silang magtiwala sa bawat isa, upang makipagtulungan, bumuo ng isang pamayanan, bumuo ng mga kasanayan na hindi alam. Ito ay isang karanasan sa pagbabagong anyo, isa na humuhubog sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang bansa at inilatag ang mga pundasyon para sa kanyang hinaharap. At ito, ang aking mga kaibigan, ay ang tunay na aralin ng pagtigil ng mana. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtanggap ng pasibo, ito ay isang aktibong pangako, isang kalooban na magpatibay ng mga hamon na ipinakita sa amin at isang tiwala sa banal na kapangyarihan na naninirahan sa loob natin upang malampasan ang mga ito. Ito ay ang pag-unawa na ang pagkakaloob ng Diyos ay tumatagal ng maraming mga form, ang ilan na namamailangan ng isang mas aktibong pakikilahok kaysa sa iba. Si mana ay isang pansamantalang disposisyon, isang springboard sa kalsada patungo sa sarili, isang aralin sa nagbabago na kapangyarihan upang magpatibay ng mga hamon sa buhay. Isaalang-alang ang talinhaga ng mga talento, 3 tagapaglingkod ang nagbibigay ng iba't ibang halaga ng pera para sa kanilang guru, na pagkatapos ay umalis sa isang paglalakbay. 2 lingkod ang masigasig na namuhunan ng kanilang mga talento, pagdudoble ang paunang pamumuhunan ng kanilang guru. Aktibo silang kasangkot sa kanilang mga mapagkukunan, kumuha ng kinakalkula ng mga pananib at nagpapakita ng inisyatibo. Ang kanyang pananampalataya ay hindi pasibo, ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagkilos. Hindi lamang inaasahan nila ang mas maraming kayamanan, aktibong nilikha nila ito. Ang kanyang gantimpala ay naaayon sa kanyang pagsisikap at pananampalataya sa paghatol ng kanyang guro. Gayunpaman, inilibing ng 3 lingkod ang kanyang talento, natatakot sa pananib at pagkawala. Tumatanggap siya ng pasibo, ngunit hindi aktibong nakikilahok sa proseso ng paglago. Ang kanyang pananampalataya, kung maaari ring tawagin yun, ay likas pa rin, hindi ipinahayag, hindi produktibo. Ang kanyang takot ay nagpaparalisa sa kanya, na pinipigilan ito na makisali sa pagkakataong ipinakita. Hindi ka naggulam ng mga mapagkukunan, kulam siya ng lakas ng loob na gamitin ang mga ito. Ang kanyang kawalang kilos ay sumasalamin sa isang pangunahing hindi pagkakaunawaan ng tiwala ng kanyang gulo at ang kanyang sariling potensyal. Pinahahalagahan niya ang pananampalataya sa hindi pag-asa, na may nakakatakot na takot sa status quo.
Ang talinghaga na ito ay nagbabalangkas ng mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pasibo at aktibong pananampalataya. Ang passive na pananampalataya ay isang anyo ng espiritual na pagwawalang kilos, isang naghihintay na laro, isang pag-asa para sa banal na interbensyon ng walang anumang personal na pagsisikap. Ang aktibong pananampalataya, gayunpaman, ay isang dynamic na pangako sa buhay, isang kalooban na mag-isip ng mga pananib, matuto mula sa mga pagkabigo, gamitin ang mga hamon na ipinakita sa atin. Ito ay tungkol sa pagkilala sa pagkakaroon ng Diyos hindi lamang sa mga himala at pagpapala, kundi pati na rin sa mga pakikibaka at mga pag-aalsa. Ito ay tungkol sa pagkakita ng kahirapan hindi bilang isang balakid na pagtagumpayan, ngunit bilang isang pagkakataon para sa paglaki, isang pagkakataon upang matuklasan ang aming panloob na lakas at pagiging matatag. Mag-isip tungkol sa iyong sariling buhay. Gaano kadalas ka nanalangin para sa isang bagay, isang trabaho, isang relasyon, isang lunas, at pagkatapos ay hinintay na ito ay maghintay na maging materialize. Aktibo mo na bang sumunod sa iyong mga layunin, binuo ang mga kinakailangang kasanayan, na konektado sa tamang mga tao? O pinapanatili mo ba ang pasibo, naghihintay para sa isang himala, isang shortcut, isang divine bypass sa paligid ng kinakailangang pagsisikap? Ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa kagustuhan, ang mga dalanin, ang mga hangarin nito sa kanilang mga pagsisikap. Aktibo, ang kapangyarihan na lumikha ng aming sariling kaunlaran ay hindi lamang makatanggap ng mga ito sa kanilang mga pagsisikap. Mahusay na pagunlad ng buhay. Ito ay tungkol sa pag-aaral mula sa kanilang mga pagkakamali, pag-adapt sa pagbabago ng mga pangyayari at tiyaga sa pamamagitan ng mga pag-setback. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang landas sa tagumpay ay bihirang linear. Ito ay madalas na puno ng mga liko at lumiliko, hindi inaasahang mga hadlang at sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit ito ay sa mga sandaling iyon ng pag-aalinlangan, ang mga sandaling iyon ng pakikibaka, na ang iyong aktibong pananampalataya ay talagang napatunayan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa kahirapan, ito ay tungkol sa pagharap sa Kanya sa harap, na may lakas ng loob, paglaban at malalim na tiwala sa Kanyang kakayahang pagtagumpayan. Ito ay tungkol sa pag-alala na kahit na sa pinakamadilim na mga sandali, ang Diyos ay kasama mo, gumagabay sa iyo, pinapalakas ka, binigyan ka ng kapangyarihan na magtiyaga. Hindi ito nananako ng isang madaling landas, ngunit ipinangako nito ang walang tigil na suporta, ang hindi pagkakamali na biyaya at ang lakas upang mag-navigate ng anumang hamon na darating sa iyo. Ang bahagi nito ay upang aktibong lumaho, aktibong ituloy ang mga layunin nito na may isang walang tigil na pagpapasya at isang puso na puno ng pananampalataya. Tandaan, ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. Ang aktibong pananampalataya, gayunpaman, ay buhay, masigla at malakas na pagbabago. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan, isang tuloy-tuloy na proseso ng paglago, pag-aaral at pagsisikap. Ito ay isang patuto ng kapangyarihan ng samahan sa pagitan ng pagsisikap ng tao at banal na biyaya. At ang samahan na yun, ang pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng biyaya ng Diyos, ay nanangailangan ng patuloy na komunikasyon. Ito ay hindi isang solemn sense na kalye kung saan hilingin mo lang ang mga bagay at asahan na lilito silang magically. Ito ay isang dialogo, isang pag-uusap, isang tuloy-tuloy na pagpapalitan ng enerhiya at hangarin. Isipin ito bilang isang sayaw, tumugon ka sa iyong pinuno, ayusin ang iyong mga hakbang sa iyong ritmo at gumalaw sa iyong daloy. Nagpapahiwatig ito ng panalangin, hindi lamang bilang isang ritual, kundi bilang isang tunay na pag-uusap sa tagalikha nito. Ito ay tungkol sa pakikinig at pakikipag-usap, pagiging bukas sa kanyang gabay, ang kanyang karunungan, ang kanyang malambot ay nagtutulak sa tamang direksyon. Minsan, ang gabay na iyon ay maaaring dumating sa inyo ng isang biglaang panitain, isang flash ng inspirasyon, isang malinaw na pag-unawa sa susunod na hakbang. Iba pang mga oras, ang konseho ng mga kaibigan ng tiwala, mentor o kahit na hindi inaasahang mga pangyayari na hamon sa kanya na lumago at tumangkop. Ang susi ay upang manatiling malugod, linangin ang isang bukas na puso upang makatanggap ng banal na inspirasyon. Ito ay tungkol sa pagtahimik sa ingay ng mundo, ang mga abala na lumilipat ito sa koneksyon nito sa banal at lumikha ng puwang upang marinig ang kanyang tinig. Naaalala mo ba ang talinhaga ng mga talento? Pinagtiwalaan ng guro ang kanyang mga lingkod ng iba't ibang mga talento,
Umaasa na gagamitin nila ng matalino ang mga talento na yun. Ang alipin na naglibing ng kanyang talento dahil sa takot o hindi pagkilos ay nahatulan ng kanyang kawalan ng pagsisikap. Ang mga gumagamit ng kanilang mga talento, gayunpaman, kahit na pagpaparami sa kanila, ay gantimpalahan para sa kanilang inisyatibo at sipag. Hindi ito tungkol sa pag-iipon ng kayamanan o pag-aari, ito ay tungkol sa paggamit ng mga regalong ibinigay ng Diyos ang pinakamataas na potensyal nito upang maglingkod sa iba, magkaroon ng positibong epekto sa mundo. Ang iyong mga talento, iyong mga kasanayan, lahat ng ito ay mga tool na ibinigay ng Diyos upang magamit mo sa pagtatayo ng iyong kaharian, upang matupad ang iyong layunin para sa iyong buhay. Ang aktibong pananampalataya ay hindi pagtanggap ng pasibo, ito ay isang aktibong panako. Hindi ito tungkol sa paghihintay na mangyari ang mga himala, ito ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa proseso ng paglikha ng mga ito. Ito ay tungkol sa pagguha ng inisyatibo, iniiwanan yung kaginhawaan zone at pag-ampo ng mga hamon na inilunsad ng buhay. Ito ay tungkol sa paniniwala sa kanyang sariling potensyal, sa kanyang kakayahang pagtagumpayan ang mga hadlang at sa walang tigil na suporta ng isang mapagmahal na Diyos na nakikipaglaban sa iyo sa bawat hakbang ng kalsada. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, paglaban at malalim at walang tigil na pananampalataya sa banal na plano. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso, kahit na hindi mo nakikita ang mga agarang resulta, alam na ang iyong mga pagsisikap na ginagabayan ng banal na biyaya ay kalaunan ay magbubuma. At ang tiwala na yun, aking kaibigan, ay nirinam. Ito ay hindi isang bagay na ipinanganak ka, ganap na nabuo. Ito ay isang kalamnan, pinalakas sa pamamagitan ng pare-pareho na ehersisyo, sa pamamagitan ng mga umuusbong na mga hamon at matagumpay, kahit na mga tagumpay ay maliit na mga hakbang sa pagdaragdag. Naaalala mo ba ang kwento ni na David at Goliath? Si David, isang tila hindi daanong kahalagahan ng pastol na bata, ay nahaharap sa isang higanti, isang tila hindi maiwasang balakid. Gayunpaman, armado ng pananampalataya at isang dalasdis, nagtagumpay siya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi bulag, sinabihan siya ng kanyang kaugnayan sa Diyos, ang kanyang tiwala sa plano ng Diyos, ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang inaasahan niya ang tagumpay, aktibong hinanap na ito, nagtitiwala sa kanyang hindi nagbabago na mga kasanayan at paniniwala sa banal. Ang aktibong pangako sa pananampalataya ay nangangailangan ng self-reflection. Hinihiling nito ang matapat na pagsisiyasat sa mga kalakasan, kahinaan at takot nito. Ang pag-unawa sa kanilang mga limitasyon ay hindi tungkol sa pag-iisip tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kanila, pagtanggap sa kanila at pagkatapos ay nagtatrabaho upang malampasan ang mga ito. Dito pumapasok ang disiplina. Ang disiplina ay hindi mahigpit na pagdirikit sa mga patakaran. Ito ang self-maestro upang ihanay ang kanilang mga aksyon sa kanilang mga hangarin, patuloy na nagsusumika para sa kanilang mga layunin, pinapakain ng pananampalataya at isang malinaw na pag-unawa sa layunin ito. Mag-isip ng isang magsasaka na nagtatanim ng mga buto, hindi lamang itinapon ng mga buto sa lupa at inaasahan ang pag-aani sa gabi. Ihanda ang lupa, itanim ng mabuti ang mga buto, sinalakay ang mga ito, tinanggal ang mga ito, pinuprotektahan ang mga ito mula sa mga peste. Mamuhunan ng oras, enerhiya at pagsasikap, nagtitiwala sa mga natural na proseso ng paglago. Ang kanyang pananampalataya ay hindi pasibo, ito ay isang aktibong pakikilahok sa ikot ng buhay, isang samahan na may kalikasan. Ang iyong pananampalataya ay dapat na pareho. Ito ay aktibong pakikilahok sa pagunlad ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Ito ay isang masigasig na pagsasikap, pare-pareho ang pagkilos at walang tigil na tiwala sa banal na proseso. Minsan ang kalsada ay magiging malinaw, isang tuwid na landas na haantong sa patutunguhan ito. Iba pan mga oras, ito ay paikat-ikot, puno ng hindi inaasahang pagliko, mga paglihis at mga hadlang. Maaari kang harapin ang mga pag-setback, paggabigo, kahit na mga paggabigo. Ngunit hindi ito manapalatandaan ang kawalan ng Diyos. Ang mga ito ay mga pagkakataon para sa paglaki, pag-aaral, upang palakasin ang iyong pananampalataya. Ang mga ito ay mga pagkakataon upang pinuhin ang iyong mga kasanayan, patalasin ang iyong diskarte, palalimin ang iyong pag-unawa sa iyo at sa iyong relasyon sa Diyos.
Ang bawat hamon, bawat balakid, ay isang pagkakataon upang maipakita ang lakas ng pananampalataya nito, ang paglaban ng espiritu nito, ang walang tigil na pangako sa layunin nito. Yakapin ang mga hamon, hindi sila nakalaan upang masira ka, ngunit upang mapalakas ka. Ang mga ito ay natutunaw kung saan ang kanilang pananampalataya ay hinuhulaan, fino at pinalakas. Tandaan, kahit na ang pinakamaliwanag na brilyante ay ipinanganak ng napakalawak na presyon. Isaalang-alang ang kwentong Biblia ni Joseph, nabenta sa pag-aalipin ng kanyang mga kapatid, maling nakusado at nabilanggo, ngunit sa lahat ng bagay, pinanatili niya ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinumpa ang kanyang kapalaran, hindi siya sumuko sa kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa. Isinalin niya ang mga pangarap, bumangon sa mga ranggo at sa wakas ay naging pangalawa sa utos sa Egypt na naisave ang kanyang pamilya at hindi mabilang na iba mula sa tagutom. Ang kanyang paglalakbay ay hindi isang tuwid na linya, ito ay isang maze ng katibayan at pagdurusa. Ngunit ang kanyang walang tigil na pananampalataya, ang kanyang pangako sa integridad, ang kanyang masigasig na aplikasyon ng kanyang mga regalo, ay gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng kadiliman at ilaw. Ang kasaysayan nito ay isang patuto ng kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkilos, isang malakas na halimbawa ng kung paano kahit na tila hindi masusukat na mga hadlang ay maaaring pagtagumpayan sa pamamagitan ng tiyaga, tiwala at matatag na paniniwala sa isang mahusay na layunin. Mag-isip tungkol sa iyong sariling buhay. Ano ang kinakaharap mo ng Goliaths? Sila ba ay mga alalahanin sa pananalapi, mga alalahanin sa kalusugan, mga hamon sa relasyon o mga profesional na pag-aalsa? Kilalanin ang mga ito, huwag kang mahiya, kilalanin sila, maunawaan ang kalikasan nito. Kaya, tanungin ang iyong sarili, ano ang aking lakas? Anong mga mapagkukunan ang mayroon ako sa aking pagtatapon? Sino ang mga tao sa buhay ko na maaaring suportahan ako? Anong mga kasanayan na maaari kong paunlarin o pinuhin upang mabigyan ng mas mahusay ang aking sarili upang harapin ang mga hamon ito? Hindi ito isang ilusyon, ito ay tungkol sa estratehikong pagpaplano na alam ng pananampalataya at pinapakain ng paggilos. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang plano, paghahati ng malalaking layunin sa mas maliit at mas mapapamahalaan na mga hakbang, at ipinadiriwan ang bawat maliit na tagumpay sa daan. Ito ay tungkol sa paghanap ng gabay, hindi lamang sa mga relihiyosong teksto o mga pinuno ng espiritual, kundi pati na rin ng mga mentor, coach at pinagkakatiwalaang mga kaibigan. Ito ay tungkol sa pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali, pag-adapt ng iyong mga diskarte kung kinakailangan at hindi kailanman isusuko ang iyong mga pangarap. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi isang pasibo na estado ng pagiging, ito ay isang aktibong pandiwa. Hindi ito isang pakiramdam, ito ay isang desisyon. Ito ay isang pangako na magtiwala sa plano ng Diyos, kahit na hindi mo ito naiintindihan. Ito ay isang pagbayag na ilagay sa trabaho, tiyaga sa pamamagitan ng mga paghihirap, tumayo ng matatag sa kanilang mga paniniwala, kahit na ang landas sa unahan ay tila madilim at hindi sigurado. Nananailangan ito ng lakas ng loob, paglaban at walang tigil na paniniwala sa sarili nitong potensyal. Isang potensyal na sa huli ay isang regalo mula sa Diyos. At ang potensyal na ito, ang puwersa na ito, ay hindi isang bagay na naipon, ito ay isang bagay na ibabahagi, upang maglingkod sa iba, magkaroon ng positibong epekto sa mundo sa paligid mo. Ito ang kakanyahan ng pananampalataya sa pagkilos, isang buhay na nabuhay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa isang mahusay na layunin, isang layunin na nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa iyong paglalakbay. Ang biyahe mismo, kasama ang lahat ng mga liko at lumiliko, ay bilang bahagi ng pagpapala bilang kapalaran. Pagkatapos, palalimin natin ang ideya nito ng estratehikong pagpaplano na alam ng pananampalataya. Hindi ito bulag na asahan ang pinakamahusay, ito ay tungkol sa aktibong kinasasangkutan ng kanyang buhay, ang kanyang mga hamon at kanyang pananampalataya. Isipin ito bilang isang samahan, dinadala mo ang iyong mga lakas, iyong mga kasanayan, iyong pagpapasya, ang pananampalataya ay nagbibigay ng walang tigil na suporta, pananaw, lakas upang sumulong kapag sa tingin mo ay sumusuko. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang malakas na kalyado sa kanyang sulo, na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang potensyal at gabayan siya patungo sa kanyang layunin.
Isaalang-alang ang halimbawa ng isang magsasaka na nagtatanim ng isang binhi. Hindi lamang itinapon ang binhi sa lupa at inaasahan ang pag-aani. Ihanda ang lupa, itanim ang binhi sa tamang lalim, amkonya, tinanggal ito, pinuprotektahan ito mula sa mga peste. Masigasig siyang gumagana, alam na ang ani ay nakasalalay hindi lamang sa binhi mismo, ngunit sa patuloy na pagsisikap nito. Katulad nito, ang pananampalataya nito ay ang binhi, ang potensyal nito ay ang lupa at ang mga pagkilos nito ay ani. Inaalagaan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, pag-aaral at serbisyo. Nililinan mo ang iyong potensyal sa pamamagitan ng pag-aaral, paglaki at pagunlad ng iyong mga kasanayan. At ipinapakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos, sa pamamagitan ng halala na ginagawa mo, ang paraan ng pakikitungo nito sa iba at ang epekto mo sa mundo. Hindi ito tungkol sa paggamit ng pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pakikipaglaban para sa pagunlad. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay natitisod at nahuhulog. Ngunit ang susi ay upang malaman mula sa mga karanasan na iyon, pumili sa amin at magpatuloy sa pagsulong. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pagtutol upang mabawi mula sa mga pag-aalsa. Ang pananaw na makita ang pangkalahatang ideya at lakas upang patawarin ang iyong sarili at ang iba pa. Nakakatulong ito upang makita ang mga hamon na hindi bilang hindi malabo na mga hadlang, ngunit bilang mga pagkakataon sa paglago, upang malaman, upang mapalalim ang iyong pananampalataya at pag-unawa sa iyong layunin. Isipin sina David at Goliath. Hindi nanalo si David dahil mas malaki o mas malakas siya kaysa kay Goliath. Nanalo siya dahil mayroon siyang pananampalataya, lakas ng loob at kakayahan. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga kakayahan na ibinigay ng Diyos at ginamit ang kanyang tirador, isang tila hindi gaanong kahalagahan ng sandata, upang talunin ang isang tila hindi malagkit na kalaban. Ang kanyang pananampalataya ay hindi magical itinanggal si Goliath, binigyan niya siya ng harap na harapin ang higanteng may lakas ng loob at kasanayan. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkilos. Hindi nito tinanggal ang mga hamon, nagbibigay ako sa iyo upang lupigin sila. Ngayon, nais kong mag-isip ka tungkol sa isang tiyak na hamon na kinakaharap mo. Isulat ito, pagkatapos, isulat ang kanilang mga lakas, ang iyong mga mapagkukunan at ang mga taong sumusuporta dito. Sa wakas, ang mga tiyak at na proseso na mga hakbang ng pagulan ng mga ideya na maaari mong gawin upang matugunan ang hamon na ito, sinasamantala ang iyong pananampalataya at mga mapagkukunan. Huwag matakot na hatiin ang malalaking layunin sa maliit at mas mapapamahalaan. Ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang pasulong, kahit daano ito kahalagahan. Tandaan, ang paglalakbay ay kasing halaga ng kapalaran. Ang proseso ng paglago, pag-aaral at tiyaga ay kung saan ang tunay na lakas at pananampalataya ay hinuhulaan. Ito ay kung paano ang mga hamon ay nabago sa mga pagkakataon, mga hadlang sa sahig at pananampalataya sa pagkilos. Ito ay kung paano ka nabubuhay ng isang buhay na layunin na hinihimok ng pananampalataya at pinapakain ng aksyon, isang buhay na hindi lamang makikinabang sa iyo, ngunit pinayaman din ang buhay ng mga nasa paligid mo. Naaalala mo ba na ang pakiramdam ng nakamit pagkatapos ng pagsakop sa isang tila imposible na gawain? Ang pakiramdam na yun ay ang nasa salat na pagpapakita ng pananampalataya sa pagkilos. Ito ay hindi isang pasibo na pakiramdam. Ito ay isang aktibong pakikilahok sa salaysay ng iyong sariling buhay. Ito ay ang tahimik na kumpiyansa na ang mga bulong, magagawa ko ito, kahit na ang pag-aalinlangan ay sumisigaw kung hindi man. Mag-isip muli tungkol sa isang hardinero, ngunit sa oras na ito, isipin na ang hardin ay nahaharap sa tagtuyot. Ang lupa ay basag, ang mga halaman ay nalilanta at ang kawalan ng pag-asa ay nagbabanta na magugat. Ang isang hardinero na walang pananampalataya ay maaaring sumuko, naniniwala sa desperadong sitwasyon. Ngunit ang isang hardinero na may pananampalataya ay magtitiyaga. Maghahanap sila ng mga mapagkukunan ng tubig, maaaring magpatupad ng mga diskarte sa pagtitipid ng tubig, maaari ring manalangin para sa ulan. Hindi nila inaasahan ang isang himala, aktibo silang nagtatrabaho sa mga pangyayari upang makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta. Ang aktibong panako na ito ay mahalaga. Ang pananampalataya ay hindi isang mahiwagang wan na agad na malulutas ang mga problema.
Ito ay isang ilaw ng gabay, isang mapagkukunan ng puwersa at isang catalysta para sa pagkilos. Pinapayagan ka nitong makilala ang mga solusyon, tiyaga sa pamamagitan ng mga pag-aalsa at mapanatili ang pag-asa kahit na sa pinakamadilim na sandali. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, sa sarili nitong mga kasanayan at sa proseso mismo. Galugarin pa natin yun. Sabihin natin na ang iyong hamon ay isang mahirap na proyekto sa trabaho. Natukoy mo ang iyong mga lakas, marahil malakas na kasanayan sa pagsusuri at isang espiritu ng pakikipagtulungan. Kasama sa kanyang mga mapagkukunan ang kanyang koponan, ang kanyang kalaman base at pag-access sa ilang software. Mayroon kang gula ng mga ideya tungkol sa mga naproseso na mga hakbang. Nabubulok ang proyekto sa mas maliit at mas pinamamahalaan na mga gawain. Ngayon, saan nagmula ang iyong pananampalataya? Ito ay upang maniwala sa kakayahang makumpleto ang bawat maliit na gawain, kahit na sa tingin mo ay labis na nasasaktan. Ito ay upang magtiwala sa kanyang koponan upang suportahan siya at magambag ng kanyang karanasan. Ito ay upang maghanap ng patnubay, marahil sa pamamagitan ng panalamin o pagmumuni-muni, para sa higit na kilanawan at karunungan. Ito ay kilalanin na kahit na natitisod ka, may kakayahan kang mabawi muli at magpatuloy sa pagsulong. Ito ay upang mapanatili ang isang positibong saloobin na nakatuon sa pagunlad nito sa halip na huminto sa mga pag-aalsa. At tandaan, ang paghingi ng tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang patuto ng kanyang karunungan at ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng pamayanan. Apoya isa yung sistema ng suporta. Ibahagi ang iyong mga fights at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay sa mga nagmamahal at naniniwala sa iyo. Ang iyong hinina ay magpapatibay sa iyong pananampalataya at magbibigay ng lakas na kailangan mo upang malampasan ang mga hamon. Maaari silang mag-alok ng iba't ibang mga pananaw, iba't ibang mga diskarte, iba't ibang mga ideya na maaaring hindi nito isinasaalang-alang sa kanilang sarili. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento. Ang bawat server ay binigyan ng ibang bilang ng mga talento, at ang bawat isa ay inaasahan na gumamit ng matalino. Ang punto ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit pa o mas mababa sa iba. Ito ay tungkol sa paggamit ng kung ano ang may pinakamahusay na makakaya mo. Pinapayagan ka ng iyong pananampalataya na makilala ang iyong mga talento, paunlarin ang mga ito at gamitin ang mga ito upang matupad ang isang mas malaking layunin. Hindi ito tungkol sa pag-iipon ng kayamanan o pagkilala. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong mga regalo upang magambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. Iyon, ang aking kaibigan, ay ang tunay na kakanyahan ng pananampalataya sa pagkilos. Ito ay tungkol sa pagkilala sa banal na spark sa loob mo at ginagamit ito upang maipaliwanag ang mundo sa paligid mo. Kaya paano natin malilinan ang ganitong uri ng pagkilos na pinapakain ng pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ay hindi isang switch na ikaw ay lumiko, ito ay isang kalamnan na nagpapalakas sa pamamagitan ng patuloy na kasanayan. Isipin ito kung paano malaman ang isang bagong kasanayan, tulad ng pagpindot sa gitara. Huwag maging banal sa magdamag. Ang dedikadong kasanayan, pasensya at pagbayag na magtitiyaga sa pamamagitan ng mga pagkakamali ay kinakailangan. Sa parehong paraan, ang paglilinang ng pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, pagmuni-muni at isang pagbayad na malaman ang parehong mga tagumpay at paggabigo. Ang isang malakas na tool ay pasasalamat. Ang paggugol ng oras araw-araw upang pahalagahan ang magagandang bagay sa iyong buhay, gaano man kaliit, baguhin ang iyong pagtuon sa mayroon ka na. Hinihikayat nito ang isang pakiramdam ng kasaganaan at pinalakas ang paniniwala nito sa kabutihan na nakapaligid dito. Ito ay maaaring maging kasing simple ng pagpapahalaga sa init ng araw sa kanyang mukha, ang pagtawa ng isang mahal sa buhay o pagtatapos ng isang mapaghamong gawain. Ang pagpapanatili ng isang journal ng pasasalamat ay maaaring hindi ka panipaniwalang kapakipakinabang upang mapalakas ang pagsasanay na ito. Ang isa pang pangunahing elemento ay buong pansin. Ang pagiging naroon sa oras, sa halip na mag-isip tungkol sa nakaraan o nababahala tungkol sa hinaharap, ay nabibigay daan sa iyo upang makita ang mga pagkakataon at mga hamon ng mas malinaw. Ang buong kasanayan sa panangalaga tulad ng pagmumuni-muni o malalim na pagsasanay sa paghinga ay makakatulong sa iyo na linangin ang kamalayan na ito at mabawasan ang stress, na lumilika ng puwang para umunlad ang pananampalataya. Kapag ibinabatay mo ang iyong sarili sa kasalukuyan,
Mas mahusay kang kagamitan upang makagawa ng matalinong pagpapasya at tumugon sa mga pangyayari na may biyaya at paglaban. Bilang karagdagan, isaalam-alang ang mga kilos sa serbisyo, tunuman ang iba, maging voluntaryo sa kanilang oras, pag-donate sa isang kadahilanan na pinaniniwalaan niya o nag-aalop lamang ng isang mabait na salita, ikinonekta ito ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo at pinalakas ang kanyang pananampalataya sa likas na kabutihan ng sangkatauhan. Ang hindi makasariling pagkilos na ito ay naghihikayat ng isang pakiramdam ng layunin at kahulugan. Pinalakas ang paniniwala nito sa isang positibong resulta, kahit nasa harap ng kahirapan. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lamang isang personal na paglalakbay, ito ay isang ibinahaging karanasan. Ang pagkonekta sa iba na nagbabahagi ng kanilang mga halaga at paniniwala ay maaaring magbigay ng napakalaking suporta at paghihikayat. Sa wakas, tandaan na ang pagdududa ay isang likas na bahagi ng paglalakbay ng pananampalataya. Hindi ang kawalan ng pag-aalinlangan na tumutukoy sa pananampalataya. Ito ay ang kalooban na magpatuloy sa pagsulong sa kabila ng kanya. Yakapin ang iyong mga pagdududa, ipaliwanag ang mga ito at payagan silang palalimin ang iyong pag-unawa sa iyong mga paniniwala. Huwag hayaan silang maparalisa ka, hayaan silang hamanin ka na lumago at palakasin ang iyong pananampalataya. Ito ay sa pakikipaglaban sa mga kawalan ng katiyakan na ang iyong pananampalataya ay maaaring maging mas malakas, mas lumalaban at mas malalim na nakaugat. Ang landas ng pananampalataya ay bihirang malambot. Ito ay madalas na isang paikot-ikot na landas na may mga liko at lumiliko, up at downs. Ngunit ang paglalakbay mismo ay bahagi ng proseso, isang patutunan iyong katapanan, ang iyong tiyaga at ang walang tigil na paniniwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. At tandaan, kahit na sa pinakamadilim na sandali, laging may ilaw kung patuloy kang naghahanap. Kaya saan tayo pupunta dito? Paano natin aktibong linangin ang nababanat na ito, ang walang tigil na paniniwala na ito, sa harap ng hindi maiiwasang mga hamon ng buhay? Hindi ito tungkol sa hindi papansin ang mga paghihirap. Ito ay tungkol sa pag-aaral upang mag-navigate sa kanila ng isang pakir. Amdam ng layunin at panloob na lakas. Mag-isip ng pananampalataya bilang isang kalamnan. Mas maraming ehersisyo mo ito, mas malakas ito. At tulad ng anumang kalamnan, kailangan mo ng patuloy na pagsasanay. Ang isang paraan upang palakasin ang iyong pananampalataya ay sa pamamagitan ng pare-pareho ang pag-iwas sa sarili. Maglaan ng oras bawat linggo, marahil isang linggo ng umaga o isang tahimik na gabi, upang pagnilayan ang iyong mga karanasan. Tanungin ang iyong sarili, anong mga hamon ang kinakaharap ko sa linggong ito? Paano ako sumagot? Ano ang natutunan ko? Kumilos ako ayon sa aking mga halaga. Ang pahayagan ay maaaring maging napakahalaga sa prosesong ito. Ang pagsulat ng iyong mga salubin at damdamin ay tumutulong sa iyo na ay proseso ang mga ito. Kilalanin ang mga pattern at makakuha ng isang mas malinaw na pag-unawa sa iyong sariling panloob na tanawin. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kapatawaran. Ang kapatawaran, kayong dalawa at ang iba pa, ay mahalaga sa malayang negativity at itaguyod ang panloob na kapayapaan. Ang pagkapit sa sama ng loob at galit ay tinitimbang lamang ito, pinipigilan ang kakayahan sumulong na may pananampalataya at pag-asa. Ang pagpapatawad sa iyo para sa mga nakaraang pagkakamali ay nagbibigay daan sa iyo upang matuto mula sa kanila nang hindi tinukoy ng mga ito. Ang pagpapatawad sa iba, kahit na mahirap, pinalaya ito mula sa pasanin ng sama ng loob at pinapayagan kang maranasan ang pagpapalaya ng kapangyarihan ng pakikiramay. At tandaan ang kapangyarihan ng pamayanan. Kapag nakapalibot sa mga taong may suporta at mga kaugnay na ideya, maaari itong gumawa ng isang malalim na pagkakaiba sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Maghanap ng isang pamayanan, maging isang pangkat ng relihiyon, isang network ng suporta o isang pangkat ng mga kaibigan na nagbabahagi ng kanilang mga halaga, kung saan maaari mong maramdaman at tinanggap, nauunawaan at hinikayat. Ang pagbabahagi ng kanilang mga pakikibaka at pagdiriwang ng kanilang mga tagumpay sa iba ay nagpapalakas sa kanilang pakiramdam ng pag-aari at nagbibigay ng isang mahalagang mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga nakabahaging karanasan at suporta sa isa't isa. Ang pakiramdam ng koneksyon, alam na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay, ay maaaring hindi ka panipani walang makapangyarihan. Ang mga ibinahaging karanasan na ito, ang mga sandaling ito ng kahinaan at koneksyon,
ay maaaring mapalalim ang kanilang pananampalataya at palakasin ang kanilang resolusyon. Sa wakas, tandaan na ang pananampalataya ay isang personal na paglalakbay. Walang tamang paraan upang maisigawa ito. Ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa isa pa. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap kung ano ang sumasalamin sa iyo, kung ano ang nagpapalusog sa iyong kaluluwa at kung ano ang tumutulong sa iyo na kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. Galugarin ng iba't ibang mga kasanayan, iba't ibang mga pananaw at iba't ibang mga diskarte hanggang sa nahanap mo kung ano ang pakiramdam mo na tunay at makabuluhan para sa iyo. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, maging mabait sa iyong sarili at tandaan na ang biyahe mismo ay isang patuto ng iyong pananampalataya. Ito ay sa pagsisikap, sa paghahanap, sa walang tigil na pangako sa mga paniniwala nito na ang pananampalataya nito ay talagang namumulaklak. Ang proseso mismo ay isang patuto ng iyong pagtutol, ang iyong lakas ng loob at ang walang tigil na pangako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. At iyon, ang aking kaibigan, ay isang bagay na talagang kapansin-pansin. Kaya, habang sinisimulan mo ang hindi ka panipaniwalang paglalakbay ng pananampalataya, iniwan kita sa kaisipan ito, anong maliit na hakbang ang gagawin mo ngayon upang mapangalagaan ang iyong espiritual na paglaki? Upang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ito makaligtaan at natatangi sa akin para sa susunod na video kung saan lalalim tayo ng kapangyarihan ng panalangin. Hanggang sa pagkatapos, pagpalain ng Diyos at alagaan ang iyong sarili. Ito ay isang balangkas, pag-sign,